Sinasabi ko na overlooking na bundok po niya. Pantay din siya. So medyo tago lang sa itong bahagi nito. Pero hindi naman siya masyadong malayo yung pagkakaano. Gawa ng marami lang. Another property dito muli sa Tagkawayan, Quezon, Barangay Casispalan. So ito po flat land, pwede siyang pagranchuhan, mga alagaan, baka, bakahan, mga ganon, kambing. So yan, ito'y karatig ito ng property na binalagdan natin. Ito ay yan po yung 3 hektarya na puro rubber tree ang produkto. Then ito yung area na flat land din. Halos wala naman siyang gasinong tanim din. May ilan siyang mga puno ng niyog. Yun lang po din. Mayroon siyang pitak ng palayan doon. Tapos dito, ayan, mahaba po ang frontage ito sa kalsada. Dito barangay road na ito. Dikit po ito. Then sa tubig naman, dito may ilog yan dito sa gilid na yan. Ito nga po yung kalsada na humaabot ito ng mga nasa 500 meters ang frontage dito sa kalsada. So papaliparan ko yun simula dito hanggang doon para hindi na natin lakadin palibot yan doon. So tanaw din naman natin yung kapantayan niya. So hindi naman siya sobrang kung magaganto pantay, then slope siya tapataas ng ganoon, then pantay din siya. So medyo tago lang siya itong bahagi na ito, pero hindi naman siya masyadong malayo yung pagkakaano niya. Gawa ng marami lang mga halaman yan. Pero sa produkto naman, yung palayan, din may ilang niyugan doon sa dulo na yon. Sa kuryente, so naayan ang postehan natin sa wifi, electricity. Pwede na dyan mag-tap kung sakali. Hindi na kumbaga apply na lang, magkubo, and dyan na lang malapit na yung pagkukunan ng linya ng kuryente. Sa tubig, pwede din dito mag-pump, water pump na kukuha sa ilog ng tubig kung sakaling pambawag sa mga alagain dyan. So yun, so distance nito sa pinaka highway around 8 km. Then sa pamilihan yung Talipapa 5 km. So yun yung distance niya simula dito. And accessible naman po ito ng sasakyan na 4 wheels kahit medyo yung mababa yung sasakyan niya dahil hindi naman mahirap yung kalsada dito papasok. Kaya okay yung property niyan. Then sa mga another community, sa mga yung kampo ng sundalo sa elementary school, and then another community do sa dulo na yon. Diyan po mga bahayan, maraming bahayan diyan. Then bahayan din po do sa labas. So yun, dito na lang ako nag-stay sa bahaging ito. Dito kasi medyo taklob. So papaliparan ko na lang po. Panoorin nyo po yung aerial shot natin. Ito kita naman lenderos nya dito. Kasi yan bakod yan dito nung taniman ng rubber tree. Then hanggang dun pa siya. Hanggang dun sa kabila. So simula dito mga 500 meters hanggang dun pa yung layo niya sa ditong kalsadang ito. 500 meters ang frontage niya po dito sa kalsada. So pwede itong i-subdivide or yung alagaan nga po ng ranchohan ng baka, pwede po ito. So bali ito po pala 5.5 hectares. So meron pa rin pala siyang so ito lang yung bungad niya na kapantayan din na walang tanim. So pagdating naman po dito sa halos 3 hektarya mahigit po niya, puno naman po siya ng niyugan din po. So bumibilang po siya siguro ng mga mahigit 500 pa rin po yung kanyang tanim na puno niyug. So yan po, ito yung gilid ng property. Po kasi ito dikit sa kalsada. So doon pa ito sa dulo, overlooking nito, makita niyo yung tawag dito, overlooking niya yung magagandang mountains. So yun, kagandahan nito. So may presyo lang talaga siya, pero although ay reasonable naman siya sa presyo. So pwede kasi itong i-subdivide kasi mahaba yung frontage siya sa kalsada. Then marami na din community dito. Then yun po, malapit lang din man siya sa highway. Kaya possible din sa development ng Tagkawayan, Quezon. Once maging okay na po yung yung kalsada na TR4 na ginagawa,
dito na po ang bagsak nun eh. Dito ang baba nun, Manila to Tagkawayan. So hanggang Bicol po yun, na papasok na lang ng mga 4 hours ang biyahe, Bicol to Manila. So pag nangyari po yun, ito yung ano natin po dito, kumbaga saglit na lang din gawing bakasyonan na itong bayan na ito, dahil yun po malapit na din naman po ang development. Then pag Bicol po, mga Bicolano kayo, mga Camsur, Cam Norte, malapit na po ito. So dahil ano na ito kumbaga huling bayan na po ito ng Quezon. Sunod na ano na po yung Camsur na or Cam Norte. Maalin po yan, pwede dito sa baba Camsur, dito ay Cam Norte. So yan po, niyugan pa rin naman siya. Sinasabi ko na overlooking na bundok po niya, nandito sa gilid niya. Kung nagustuhan niyo po itong property ito, i-message niyo lamang po ako sa aking number. Available po yan sa WhatsApp at Viber, o kaya naman sa aking Facebook account, Peter Porrebecacion-Ulayaw. At huwag niyo rin kalimutan mag-subscribe para lagi po kayong updated sa aking mga bagong upload na property. Baka sa kasunod na upload ko, ayun ang farmland na hinahanap mo. Yun lang, maraming salamat sa panonood.